Ito yung video guys na may pamagat na paano malalaman kung ang contactor okay pa, request ng mga baguhan. Ito guys, mayroong title sa taas. Tapos mayroong nag-message guys. Ang message niya ay ito, Stanislao M. Paradero. Energize yung the best na pag-check ng continuity. Yan po, magbigay kung nalalapat bawat contact point ng maayos. Ito naman ang sabi ni Gali Sabino. Kapag okay ang coil, much better pasukan ng voltage para matest ang continuity ng contact, sir. Kasi sa press ng kamay, kung minsan pinipuwersa natin idiin para makontak lang. Iba kapag may magnetism ang coil, suggestion lang. Yun ang sabi ni Gali Sabino. Ngayon guys, ginawa natin ngayon na ating kinabit sa power supply. Nilagyan natin ng power ang A1 at saka A2. Kita natin dito, mayroon sang power ang A1 at saka A2. Hindi pa kasi nakaon ng contactor. Tapos nakalagay dito sa load side ng ating circuit breaker na single phase. Tapos ito naman yung sa power niya. I-check natin ngayon para malaman natin kung okay tong contactor natin. Ngayon guys, i-try natin ngayon na i-calibrate natin ang ating multimeter. Kung makikita natin guys, ilagay natin sa 0, no? Ilagay natin sa 0. Yan, 0. Adjusting knob kasi ito guys. Nakalagay sa times 1. Nakalagay pala sa times 1 ang ating multimeter. Ngayon, i-try natin ngayon na ating pagganahin ang contactor. I-check natin tong contact niya kung okay ba. Try natin. Ayan, gumana ang contactor natin. I-check natin ngayon dito isa-isa. I-check natin dito. Dapat mayroong continuity ang contact nito. Dahil kung walang continuity guys, may problema ang contactor natin. Try natin dito at saka dito. Dapat mayroong continuity ito. Mayroon siya guys, no? Dito naman sa kabila, dapat mayroon. Ayan. Dito naman, dapat mayroon. Ito kasi guys, kung saan nakakabit ang power supply natin. Tapos dito naman yung sa motor natin, kung makikita natin, no? Tapos try naman natin dito, no? Dito at saka dito, dapat mayroon tong continuity. Kung i-try natin, no? Mayroon siya. Dapat dito wala, no? Wala din dito. Tapos dito naman, dapat mayroon. Ganun pag mag-check guys ng contactor kung okay siya na pwede siyang magamit. Try naman natin dito. Yan, so ibig sabihin okay ang contactor natin. Tapos i-try naman natin itong auxiliary natin. Ito kasi ang normally close, dapat mag-open ito. Wala siyang contact, no? Ito naman yung sa normally open. Dapat nag-close to dahil naka-activate yung contactor natin. Kung makikita natin, mayroon siyang continuity. So ibig sabihin, okay yung auxiliary natin dito. Tapos i-try naman natin dito sa kabila kung okay ba itong normally close. Try natin kung okay ba, kung mayroon bang contact. Ayan, mayroon siyang contact. So ibig sabihin okay ito. Ito dapat wala. Wala siya, no? Ngayon, pag nakapatay itong contactor natin, nakapatay yung contactor natin, dapat itong normally close, mayroon tong contact. I-try natin ang normally close. Dapat mayroon itong contact. Try natin. Ayan, mayroong palo ang ating multimeter, no? Ibig sabihin okay ito. Tapos dito naman sa baba, walang palo itong normally open natin kasi nag-open ang contact nito. Dapat walang palo. Dito naman guys, dapat gagana din itong, dapat dito may continuity din, no? Kasi nakapatay yung contactor natin yan, no? Mayroon sa continuity. Tapos dito naman sa baba, ang normally open, wala. Kung makikita natin, wala siyang continuity, no? Dahil nakapatay ang contactor natin. Ganun pag mag-check guys. Tapos dito naman sa normally close, dapat ito mayroon tong continuity. Kung makikita natin, no? Dapat mayroon tong NC ang normally close. Ang NO naman wala. Kung mag-trip kasi guys, wala siyang continuity, no? Kung mag-trip kasi guys, mag-open ang contact ng normally close. Ito naman, ang normally open naman mag-close. Magkakaroon to ng continuity kung mag-trip ang ating motor. Gaya ng sinasabi ko guys, dito kinakabit ang power supply sa ating 3-phase motor. Dito naman ang motor natin kinakabit. Dito natin kinakabit yan. Ganito na yung forma niya ngayon guys, no? Nilagyan natin ng push button. Tapos mayroon tayo sa power supply. Kung makikita natin dito, nakalagay ang sa power supply natin na 3-phase papunta dito. Tapos dito naman, papunta ngayon sa ating 3-phase motor. Ito yung 3-phase motor natin guys na 380 kung makikita natin. Ngayon, i-try natin na i-on para makita din ng mga baguhan. Pati ito, paganahin natin itong contactor at gagana din ang motor. I-try natin, no? Try natin na ating pindutin. Ayan, gumana din ang motor natin guys, oh. Kung makikita natin, gumana ang contactor natin. Ito kasi guys, sa control ito.
Yun kasi ang forma niya. Pag i-off natin, mamamatay din ang ating motor. Yan o, kung makikita natin. Ganun ang forma niya guys. Dito nakakabit ang motor para sa mga baguhan ito. Papunta sa ating motor. 3-phase ang supply nito guys, 380 volts. 380 volts kasi itong motor natin, oh. Kung makikita natin, meron siyang 380 volts ang Y connection niya. Y connection kasi niya ay 380 volts. 220 volts naman ang delta. So naka 380 volts ito guys. Try natin ulit. Ganun lang siya guys, kung makikita natin. Ganun siya. Ito kasi power supply ito. Nakakabit siya dito. Yan na yung motor natin na gumagana. Pag i-off natin, mamamatay. Gagana. Pag i-off, mamamatay. Pag mag-trip naman guys, tingnan natin, try natin i-trip. Gumana ang motor. Pag mag-trip naman, mamamatay din ang ating motor, oh, kung makikita natin. Kasi nga, namatay ang ating contactor. Kung makikita natin. Ganun lang guys. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.